Blessed evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service. And purihin po natin ang ating Panginoon na saan man po tayo ngayon, nasa ating mga kanya-kanya pong tahanan through online. Kung nakikinig ka po ngayon sa ating online, come on, mag-type ka or sa comment section, bumati ka sa bawat isa sa atin. Blessed evening or good evening sa bawat isa. Ayan po. Ngayong gabi po, tayo po ay muling makikinig or papakinggan po natin ang salita ng Diyos. Before we start po, come on, I invite everyone na let us pray. Let's close our eyes. Hallelujah, Father God, we glorify your name. Salamat po ng marami, O Lord God, sa gabi po na ito, sa mga oras po na ito, Lord God, na kami po, Panginoon, ay having an opportunity, Lord, na makapakinig sa iyo ngayong gabi. Lord, amin pong dalangin na buksan mo po ang aming isipan, ang aming puso sa oras po na ito upang makapakinig, O Lord God, maging open, O Lord God, na mapakinggan ang iyong mga salita ngayong gabi po, Panginoon. Salamat po ng marami. Gabayan mo po kami hanggang sa pagtatapos po ng gawain na ito. All the glory and praises belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Lord. Ayan po. Nakaraang month po ng May, ang discussion po natin through the life of Ate Irene is about obedience matters. Ayan. Ang pagsunod po natin sa ating Diyos at hindi lang man po basta pagsunod ang napag-usapan, it is about a radical obedience po sa ating Panginoon. And for this month naman po ng June, magpapatuloy po tayo at related po sa napag-usapan sa nakaraang buwan, tuloy-tuloy po natin kung bakit ang mga men of God noon ay ganun na lamang po karadikal ang pagsunod sa ating Diyos. Our theme for this month of June po is entitled Matters of Faith. Ayun, magkadikit. Obedience matters. Para naman po maiba, kaya ginawa kong Matters of Faith. And ngayon po is understanding through faith ang pag-uusapan po natin. So, ngayon, alamin po natin no, yung definition ng faith. Alam ko, familiar na po kayo or alam nyo na po mostly, hindi na po ito bago sa atin. But, alamin po natin ulit ngayong gabi, no? Definition of faith. Kung titignan po natin sa Common Dictionary or in general, sabi po dito, ang faith daw ay complete trust or confidence in someone or something. Sabi din po dito, it is a strong belief, trust, or loyalty to a person, principle, or idea. Pwede po kasing magkaroon po tayo ng faith sa tao, sa mga magulang natin, sa kaibigan, sa asawa, o kahit sa mga bagay po. Actually, everything we do po involves faith. Di po ba? Kapag tayo ay hihiga, kapag po tayo ay uupo, or ano man yung mga movement na gagawin natin, may faith tayo, di ba? Kung saan man tayo, na hindi tayo babagsak sa mga bagay na yon. Example din pag magbabiyahe po tayo, kapag sasakay po tayo, magta-travel, tiwala po tayo sa sinasakyan natin na sasakyan, tiwala din po tayo sa driver. Kapag umiinom po tayo ng gamot, may faith tayo na yung gamot na iniinom natin, na nire-reseta sa atin, is tatalab po iyon sa ating katawan, gagaling tayo, may faith, nag-involves faith po ito. Na kapag bumibili tayo ng pagkain, kahit hindi naman po natin nakikita ang laman, 'di ba, sa mga packaging, chichirya, may faith tayo na alam nating maayos yung laman kahit hindi naman natin sure, 'di ba? Sabi nga po nung Sunday service, 'di ba, even sa mga tago-order po natin sa mga online, tiwala po tayo na darating yun at marami pang mga bagay na ginagawa tayo na involves ng faith. But the faith po na mapag-usapan natin ngayong gabi is different. This is our faith in God. Ayan. Tignan po natin ang comparison po ng world's definition ng faith at sa Bible definition po ng faith. Sabi po, world's definition of faith, una is complete trust
or confidence in someone or something. Again, pwede po sa tao, pwede po sa kaibigan, sa magulang, sa boyfriend, sa gamit, sa libro, sa computer, or kung ano man yung mga bagay po na yan. Pangalawa daw po, sabi dito, based on belief or loyalty, often without proof. Dahil sa may mga pangmahiin, mga nakasanayan, mga paniniwala po na makakapasa kapag nagsuot ng ganitong color, ng pula, kapag ganito, ganyan, maraming blessings na darating sa mga bagay na yun, mga paniniwala po natin or mga may tiwala tayo sa tao na yun, doon po nakabase yung bagay na yun. It can be placed in people, ideas, or sa sistema po. Tiwala sa system, lalo na sa mga government, politicians, ayan, kapag example, ba, kapag tumaya tayo sa mga loto, sa mga charity, yan, mostly yung mga tao na yan, alam nila, parang nagkakaroon sila ng faith na baka manalo, baka ganito, kapag nag-wish ako, baka mangyari, may mga ganito pong bagay. And pang-apat is, often emotional or mental belief. Ayan. Yung nakabase lang sa emosyon or sa isipan, nararamdaman ko may blessings na darating. Nararamdaman ko may magpapautang sa akin. Diba? Something na ganyan. Yung mga nakabase lang sa feelings po, mga pakiramdam lang na wala naman talagang, hindi mo alam kung saan nila hinuhugot yung bagay na yun. And number 5, sabi po is hoping something will happen. Mga mahilig po mag-manifest. Usong-uso po yan, lalo na sa mga generation po ngayon. This month will be good to me. Nagmamanifest ng ganon. Manifesting. Ayan. Paano ka makakasiguro na maayos yung buhay mo kung malayo at wala ka naman kay Lord? Mga ganon. Diba? Nagmamanifesting sila. So, ito po yung world's definition ng faith in general. But tignan naman po natin the biblical definition of faith. Sabi po dito, faith is confidence in what we hope for, which is ang ating pong Panginoon, and assurance about what we do not see. 'Di ba kanina kung ano lang yung confidence, kung saan-saan lang, dito po is naka-specified sa ating Panginoon yung confidence at yung hope po natin. At pangalawa, faith is based on God's word. Yung sa salita ng Diyos, may fruit tayo na yung faith natin nakadepend sa salita po ng Diyos. God's promises, God's character, dun po siya nakaano. Faith is placed specifically in God nga, hindi sa kung sino-sinong mga tao or bagay. Faith produce obedience and action. Napag-usapan natin po yung mga nakaraang buwan. The obedience matters. And yung 5, sabi po dito, faith means trusting that God is already working. Hindi lang basta manifesting. Dito pa, even we haven't seen it yet, even we don't see it, God is working. Even when we don't feel it, God is working. Kaya nga sabi po sa Bible, dito sa Hebrews 11:1, and ito po yun sa passage natin. Sabi po, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. King James Version po ito. Ang faith po natin ay hindi po ito blind act of the soul. Hindi ito basta haka-haka po, positive thinking lamang. Ang faith natin po ay nakabase, nakasandig, at nakadepende sa best evidence, at ito po yung the infallible word of God. Sabi po, di ba? The faith comes from the hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Sabi po in Romans 10:17. It is trusting in the God of the Scriptures. Yung sino ba yung Diyos ng Bible, the Triune God na sinasambo natin po, the Father, Holy Spirit, and trusting in Jesus Christ, our Savior and Lord. Ito po yung faith na nakakapagligtas sa atin. Our personal trust in the Lord Jesus Christ. At ito po dapat yung tunay na faith na meron tayong mga Kristiyano. Faith is trusting God kahit wala ka pang nakikita. Hindi lang po ito basta emotion o positive thinking. Faith in Him means confidence in what God has said. Tayo po kasing mga tao ay, syempre, mga sigurista po tayo. Gusto muna nating makita, gusto muna nating maramdaman,
gusto muna nating ma-experience at minsan ganyan din po ako. Ayan, I want assurance. Gusto ko munang makita yung complete picture bago sumunod. Pero hindi po yun dapat ganun. And tayo po ay dapat may faith or assurance kay Lord. Minsan may trust issues tayo at minsan valid naman po iyon pagdating sa mga ibang tao. Pero hindi dapat po ganon pagdating kay Lord. Amen po ba? Because God has already proven himself faithful. Kapag sinabi po ng Diyos, gagawin niya. Kapag sinabi po niyang mangyayari, mangyayari po ito. Kapag sinabi niya, mapangahawakan po natin. Dahil ang Diyos po natin ay hindi pa bago-bago ng isip gaya ng tao. Tayo po kasi ay limitado sa isip, lakas, sa kakayanan natin. Our human ability ends. May hangganan po tayong mga tao. And our God is not. Ang Diyos po natin ay hindi. Omnipotence God po siya. Kaya kailangan ang tao ay may faith. Yung faith natin ay nasa tama po. Nasa Diyos, specifically po. Faith begins where human ability ends. At kapag yung hindi na natin kaya, yung kakayanan natin ay nag-end na, dito po nasusubo kung saan talaga nakalagay yung faith natin bilang mga tao. Kapag dumating po sa punto na wala na tayong maaasahan, wala na tayong pera, wala ka ng lakas, or wala nang sagot sa sitwasyon mo, at pakiramdam mo dead end na. Ang tanong, saan ka ngayon naasa? Saan ka magtitiwala? Or nasaan ang faith mo? Are you depending on God or depending on yourself? Depending on the world, di ba? Paalala po, ito, we must base our faith on Christ and not on our own selves. Because sabi po in John 15:5, apart from me, you can do nothing. Pag tayo po ay malayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Diba? Bakit minsan po nahihirapan tayong mag-depend kay Lord? Here are some of the possible reason po. Una, kasi gusto po natin ng control. Gusto natin kontrolado na ito dapat sa panahon na ito darating yung pinapanalangin ko, 'di ba? Control. Gusto natin mismo kung kailan specific, 'di ba? Kontrolado natin yung mga nangyayari. Gusto natin na sigurado yung resulta na puro yes. Kapag nanalangin tayo, yes, siguro dapat mag-yes si Lord dito. Dapat ito lang yung sagot. Hindi natin ayaw natin ng no na or wait, yung mga ganong sagot. Hindi tayo ayaw natin ng mga ganon. Gusto natin yung siguradong resulta. And takot tayo sa uncertainty na hindi natin alam na baka naman ganito, baka naman ganyan. Ayan po. Minsan kaya mahirap mag-depend kay Lord. Pero sabi dito, 'di ba, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Tayo daw po ay mag-trust sa ating Panginoon. Ngayon po ay tignan po natin yung kahalagahan ng faith, the necessity of faith. Again, sabi dito po sa passage natin, Hebrews 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he that come to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Bakit po mahalaga ang pagkakaroon ng faith? Unang-una po, sinabi dito is to please God. Sabi, but without faith, it is impossible to please Him. And sabi nga po dito, 'di ba, sa verse 5, by faith, si Enoch daw was taken, and for before he was taken, he was commended as one who pleased God. Ayan, ang pinakaunang layunin po ng faith ay ang magbigay ng kaluguran po sa Diyos. Malinaw pong sinasabi ng Hebrews na imposible na ma-please natin ang Diyos without faith. Ibig sabihin po, kahit gaano tayo kabisi sa ministry, but without faith, we won't please God. Kahit marami po tayong good works, kahit active tayo sa church, perfect attendance, pero kung wala naman tayong faith, hindi pa rin natin tunay na napiplease ang Diyos. Hindi po natin nalulugod ang Diyos sa panlabas lang na gawa or act lang, kundi kasama po nito is yung heart na nagtitiwala po sa ating Diyos. Faith means believing that God is real, present, and active
sa buhay po natin. Kapag may faith po tayo, ipinapakita natin na mas nagtitiwala tayo sa Diyos kaysa sa sarili po nating kakayanan, karunungan o karanasan po. Kahit hindi po natin maintindihan lahat ng mga nangyayari, pinipili pa rin po nating sumunod at magtiwala sa Kanya. At doon po nalulugod ang ating Diyos. Yung faith na nakakapagpalugod sa Kanya, faith that seeks, faith that prays, and faith that continues trusting in Him. So, unang-una po, bakit mahalaga daw po ang faith? Because to please God. Ayan, napiplease natin ang Diyos kapag meron po tayong faith. At pangalawa naman po, sabi po dito sa Hebrews 11:6, to draw near to God. For he that come to God must believe that He is. Sabi, bago tayo po tunay na makalapit sa Diyos, kailangan po natin na maniwala na siya ay totoong Diyos, buhay at present sa atin, di ba? Siya po ay Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Because faith is the fundamental to Christian conduct. Bakit daw po? For we are saved by faith and the foundation of coming to God. Ito daw po ay foundation para makalapit tayo sa Diyos. Sabi po in Hebrews 10:19, therefore brothers, since we have confidence to enter the most holy place, sa pamamagitan daw po nino, by the blood of Jesus Christ. We are saved by faith. Di po ba? Napaka-imposible pong magkaroon ng tunay na relationship kay Lord without faith because He is the invisible God. Kaya kailangan po natin ng confidence na ito called faith. Ang tao pong lumalapit sa Diyos ay naniniwala na siya ay Diyos na makapangyarihan at kumikilos sa ating buhay. Siya ay Diyos na totoo. To draw near to God means magkaroon po ng relationship with Him. Hindi lang makilala ang Diyos, kundi magkaroon ng relationship po sa Kanya. Hindi malayo na relationship, kundi malapit po. Ang faith po ay parang nagbubukas ng pintuan para makalapit po tayo sa Kanya. Kapag may faith po tayo, natatanggal ang takot natin, alinlangan, pagdududa, or mga pangamba po. Because of the confidence we have na maaari po tayo at malaya po tayong makakalapit po sa ating Panginoon. Tayo po ay may isang Panginoon na matatakbuhan at malalapitan. At habang masigasig po natin na sinisik si God, siya po ay Diyos na hindi nagtatago. 'Di ba? Siya ay nagpapakita, siya yung gumagabay at lalong nagpapakilala po sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya po, tinatawag tayo hindi lang para maniwala mula sa malayo. Ibig sabihin, pwede kasing naniniwala po tayo sa Diyos, pero malayo ang loob natin, malayo yung relasyon natin kay Lord. Lumapit po tayo sa Diyos ng may faith, having a full confidence because ang Diyos ay gusto na gano'n ng relationship. This is what God wants and it will strengthen our relationship with God. Ito po yung pangalawang kalagahan ng faith sa atin para po tayo ay to draw near to God. Una, to please Him. At pangalawa, to draw near to Him. At ang pangatlo po is to recognize God as a rewarder. Sabi po dito in Hebrews 11:6, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang faith po ay hindi lang paniniwala na may Diyos, ito rin po ay ang pagkilala kung sino po siya. Siya po ay ang Diyos na nagre-reward. Ang Diyos ay rewarder po. Na kapag lumalapit tayo sa Kanya, dapat tayong maniwala na siya po ay tapat na nagbibigay ng reward, naggagantimpala, nagbibigay ng kasagutan, ng katugunan po sa mga taong talagang earnestly na nagsisik sa Kanya. Kapag kinikilala po natin ang Diyos bilang rewarder, nagbabago po yung paraan ng paghahanap natin sa Kanya. Hindi tayo sumusunod dahil sa obligasyon lamang po, kundi dahil may confidence tayo na nakikita ng Diyos ang ating pananampalataya at katapatan po sa Kanya. Nakikita po ng Diyos ang mga pagtitiis, pagtitiwala, paglilingkod po natin ng buong puso, ng punong-puno ng faith sa Kanya. Kahit hindi agad po natin nakikita yung kasagutan or sagot po doon sa ating kalagayan. Faith remind us that God sees everything.
hindi nasasayang po ang anumang ginagawa po natin para sa Kanya, para sa ating Diyos. At tandaan po natin, hindi laging material ang reward po ng Diyos. At hindi rin ito laging instant. Minsan yung reward niya ay kapayapaan po sa gitna ng problem. 'Di ba? Kahit ang gulo-gulo na nangyayari po, may peace ka pa rin. Worryless ka pa rin. Lakas po sa panahon ng pagsubok. Strength emotionally, spiritually, intellectual, or mentally. Wisdom sa mga desisyon na ginagawa po natin or mas malalim na relasyon sa Kanya. At higit po sa lahat, ang pinakamalaking reward ay ang Diyos mismo. Yung His presence, His approval, and eternal life. Yung walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Kaya kapag kinikilala natin ang Diyos bilang rewarder po natin, namumuhay tayo ng may pag-asa, tiyaga at katapatan. We continue to seek Him, trusting that in His perfect time, God will reward those who sincerely place their faith and trust in Him. So, napakahalaga po ng faith na ito to please God, to draw near to God, and to recognize that God is the rewarder ng buhay po natin. So, ito lamang po at sa mga susunod po na pag-uusapan natin this month of June, ay mapag-uusapan po natin matters of faith, from fear to faith, and so na mga characteristic ng faith sa mga susunod pa na pag-uusapan natin. And ngayong gabi ay ito lamang po, and come on, let us pray po sa oras po na ito. Father God in heaven, we glorify your name. Salamat po ng marami, O Lord God, sa mga oras po na ito, sa sandaling oras po na ito na ikaw po ay mabigyan namin ng oras, O Lord God, para mapakinggan, Panginoon, ang iyong salita. Thank you, O Lord God, for reminding us sa oras po na ito na we need, O Lord God, the faith to please you, O Lord God, to draw near to you, O Lord God, and to recognize you, O Lord God, na ikaw ang Diyos na nagbibigay po ng katugunan at kasagutan po sa aming mga buhay, dakilang Diyos. Salamat, O Lord God, and Lord, we pray na sa buong month ng June, samahan mo kami at pangunahan mo kami sa topic na ito. Continue, O Lord God, na aming pong dalangin, buksan mo po ang aming isipan, ang aming puso, O Lord God, na maunawaan ang mga bagay na ito patungkol po sa iyo. Salamat po ng marami, at Lord, sa bawat isa po na nasa online ngayon, O Lord God, help us, O Lord God, more na magkaroon ng kalakasan, O Lord God, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, O Lord God. Aming pong dalangin ang mga kapatiran po namin na sa oras po na ito na nangihina sa kanilang pananampalataya, nawawala ng pag-asa sa iyo, O Lord God. Lord, aming pong dalangin, increase their faith, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, because naniniwala kami, Panginoon, O Lord God, that everything, O Lord God, ay nanggagaling sa iyo, and you are the source of our faith, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, O Lord God. Salamat po sa pagsusustain nito sa aming mga buhay. Salamat po ng marami at sa aming pong pagtulog at pamamahinga, O Lord God. Salamat, bigyan mo po kami ng kalakasan, O Lord God, para sa araw ng bukas, dakilang Diyos. Salamat po. All the highest praise and glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Blessed evening po sa bawat isa. Salamat po.